po ang katotohanan. Sinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption. Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Pumupo lang. Diba? Ito po yung kay na bakit inayaan lumago tong flood control anomalies. Alam na ni Digong to. Alam na ng mga iba ng ombudsman dati, pero wala silang pakialam. Diba? Sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Dapat talaga to si Martires. Si Martires po, habang retired na to, pagdusahan niya yung kagaguhan niyang ginawa sa atin. Totoo po yan. Diba? Totoo po yan. Dapat pagdusahan niya. Diba? Dapat pagdusahan niya. Kasi, kawalangyaan eh. Kawalangyaan po ang ginagawa niya. Hinayaan niya at prinotektahan niya ng prinotektahan ang kapakanan ng mga Duterte. Ganun kawalang yato si Martires na to. Invalidong ombudsman. Nasa history na to eh. Ang pinaka-invalidong ombudsman, Martires. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanan. Ayan po si Dr. Chong. Siya po ang nag-imbestiga dito. Na noon pa man po, ang flood control ay talagang grabe na po sa panahon ni Digong. Tandaan po natin to sa lahat ng sitwasyon, meron po yung pinag-ugatan. Diba? Hindi po tayo pwedeng sumuong lang po at tagpasin natin ang tagpasin ng bunga. Ang bunga ng flood control corruption. Wala po mangyayari. Parang war on drugs. Tinagpas nila yung addict. Sabi nila kuno. Ano nangyari? Dumami lang ang patayan. Umabot po tayo to 30 to 50,000 na mamatay. At ngayon, ang betlong ni Digong nga po ay nasa ICC. Dahil tinagpas lang nila ang bunga, the result only, but not the cause. We must remember something, Your Honor, Mr. Chair. That in the situation like this, you must focus on the root cause. For example, in your teeth, your root canal first. Okay? But in this flood control, we must focus, Your Honor, Mr. Chair, in the root cause. Sa pinag-ugatan, mga pasimuno, sino ang nagtanim, sino ang nagsimula, kaya dumami. Doon po tayo. Kung gusto natin ang solusyon, puntahan natin ang ugat. Kung sino ang nagpasimula. Ang nagpasimula sino? Si Digong, si Mark Villar, si Cabral, sila yan, si Bernardo, sila po ang nagpahirap. Saldico, Eric Yap. Kaya po lumawak na. Naging professional na silang magnanakaw. Lalo na po si Cabral. Professional na magnanakaw. Pinayagan ni Eric Yap as Commission on Appropriation, lumusot ng 51 billion. Pinayagan niya yung kay Gardiola. Pinayagan niya yung kay Bongo. Yan po yan. Kaya akala nila hindi sila madidetect. Normal na galawan. Papasok nila sa budget na okay lang, walang sisita. Pero never, sabi ng Pangulo, maya naman kayo. In English, be ashamed of yourself. Okay? Umaman daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman. Yan. 2022, lumapit na sila sa Ombudsman para ireklamo to. Pero wala pong ginawa. Diba? Tama si Addictus Rex. How do we get here? Okay? Paano tayo napunta sa ganitong sistema na kung saan pinaliligiran na tayo ng mga demonyo, mga pagano, mga yon. Diba? Magnanakaw sa pera ng taong bayan. Tandaan nyo, hindi mauubos ang boses natin hanggat hindi natin nakukuha ang para sa atin. Ang Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng naupo, siya lang ang may will. Siya lang ang may bibigay ng pag-asa. Siya lang po ang tumalakay nito. And he is not afraid to the consequence that will happen. Even though this is really or will affect him. Okay? Tapang sa tapang lang. Wala tayong panalo kay BBM. Napakatapang. Tandaan nyo, hindi to usapang puro laway na ginawa ni Digong. Puro laway, puro laway. Ano nangyari sa laway? Napanis. Ang laway po napapanis. Tandaan nyo. Hindi ka pwede bunganga, mapapanis ang laway. Babaho. And it will evaporate.
Aray ko. Okay. Always remember, as I study in the world science technology, the saliva is going to evaporate. But the will of the wind cannot. Diba? Yung po, tandaan po natin yan. The saliva is evaporating. But the will of the President Marcos will join to the wind. Sa Tagalog, hindi to puro laway na nangyari kay Digong. Puro bunganga, puro bunganga, puro bunganga. Pero si BBM, anong ginawa niya? Pinakita niya, hindi magre-resulta ang mga bunganga dito. Gawa tayo. Pinakita niya yun. Hustisya binigay niya sa 30,000. Nandun na si Digong. Ngayon, wala siyang takot kahit maapektuhan siya. Mga pamilya niya, mga pinsan niya, damay-damay to. Ganun po ang taong may panindigan. Ganun ang taong may pagmamahal. Ang pagmamahal po, hindi nangungonsinti yan. Ang pagmamahal, hindi po nangungonsinti. Kung mahal mo, you expose it. Diba? Para ihabla, sinabing Get Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Kita mo? Noon pa man, Eric Yap, mainit na. Guardiola, mainit na. Zaldico, mainit na. Pero hindi po inano ng ombudsman. Di ba? Lalo na po ito si Eric Yap. Matindi po yan. Saan niya po yung controversial na fishnetting? Nakatabi lang ni Magalong, hindi niya makita. Ha? Tapos si Magalong magbibida-bida. Siya ang pinakamagaling. Siya ang pinakamalinis na mayor. Meron pa silang mayor. Kami ang League of Mayor na malilinis. Eh, nangingibabaw lang dyan. Sino? Si Vico Soto. Yun talaga ang totoong malinis. At hindi maingay. Diba? Hindi maingay si Vico kasi gawa parang presidente. Gawa. Pero si Magalong katabi niya, hindi niya makita. Si Eric Yap na magnanakaw. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Kita mo? DPWH project nakobra noong 2021. Under Eric Yap yan. Pero Adi Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't tinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't tinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Kita mo? Invalidong ombudsman si Martires. Pangalan pa lang. Ang sarap itires. Diba? Kaya pala pilitin nito Martires. Titirisin natin to. 11,000 plus flood control. Kung yung 5,000 flood control neto 2025 ay grabe na po ang nakawan. Paano pa yung 11,000 sa pamumuno ni Eric Yap, sa pamumuno po ni Zaldico, sa pamumuno po ni Cayetano? Diba? 11,000. Nasaan ang pera? Walang project. Tandaan nyo po ito Paano kung magkakaroon ng flood control? Pandemic. Diba sinasabi nyo nga? Kaya lumaki ang utang natin, pandemic. Kung sasakyan natin yung sinasabi ng DDS, pandemic, paano kayo nakakapag-construction ng pandemic? Ha? Ano yung mga laborer nyo? Robot? Ha? Diba yun ang inaano nyo pag sinasabing, ang laki ng utang ni Digong, pandemic yan. Ba't nagpapakonstruction sila Eric Yap ng pandemic? Robot sila? Si Pulong, 2020, umirit ng 13 billion sa first district ng Davao. Sino nagko-construction doon? Robot! Kaya lumaki ang utang natin dahil binulsa nilang lahat. Binulsa nilang lahat yung flood control projects. Yaan ang sistema nila na hindi na nakinayanan ng Pangulo. Na nung naupo siya, kitang-kita niya na yan. Maaaring naging matagal ang pag-aaral ng Pangulo. Paano niya i-expose tong napaka-controversial na flood control? Pero ngayon, nakita nyo na expose niya ang flood control. Ganun po ang Pangulo. Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang kuwa dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman,
the task force kasi nagkailangan ng tulong nyo for fact-finding, Oo. mutual proof. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Kita mo? Stockholder si Eric Yap, appropriation. Stockholder siya. Demonyo yan si Eric Yap. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Kita mo? Ito po si Eric Yap po, konektado sa China. Sino best friend ni Eric Yap? Si Pulong. Si Pulong, ang mga tropa, Chinese. Doon pa lang mahalata mo na eh. Po sabi Ha? Kasabwat si Eric Yap sa mga fake materials galing China. Pero, best friend to ni Pulong. Na si Pulong, mahilig, ang hobby ni Pulong is smuggling. Diba? Malulupet. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at Kita mo? Ang may-ari nung nagsusupply na peke, asawa ng kapatid niya. Ni Eric Yap. dati na rin tumakbo bilang fifth nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Binibenta raw ng tatlong kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, no, based to the evidence na hawak namin kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Kita mo? Sila mismo ang mga kontraktor. Paano yan? Imbestigahan nyo talaga yan si Pulong. Dahil yung mga kontraktor na kinuha ni Pulong, wala po. Ghost! Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila kanilang contractors ang kahit sabihin na natin na ibang contractor po na sa kanila naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang kumbaga sa silang nag-insert niyan. Kita mo? Sila nag-insert, sila. Si Eric Yap. Ganyan po yan, panahon ni Digong. Tapos ngayon, nilalabanan mismo ng Pangulo, dinidiscuss nyo. Antayin nyo. Si Trillanes, pa-ICI na. Gulat ka, no? Patayin mo si BBM? No joke. Antayin nyo, ha. Pag si Trillanes, eto na. Si Trillanes, ICI. Ubus na kayo lahat. Uubusin kayo ni Sentry. Ipa-finalize lang namin yung meeting namin. Paano kung si Sentry na ang sa ICI? Ubus-ubus lahat kayo, pati tumbong nyo. Diba? Abangan nyo ang gagawin ni Sentry ngayong taon. Ayon sa aming pag-uusap, matindi po. Napakatindi. Napakatindi po ng gagampanan ni Sentry ngayon. At kung umiiyak po ang mga DDS ngayon, naglulupasay sila sa pagkaluga nila. Diba? Naglulupasay sila ngayon sa pagkaluga nila ngayon po. Makikita nyo. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng
Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon, daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo